Jeffrey, may naiulat bang bilang ng mga nasawi sa pag-ataking ito? Yes, Noel, nasawi ang 16 na sibilyan sa Iraq at 18 naman sa Syria dahil sa airstrikes ng Estados Unidos. Nagbabala din ang Washington ng mas marami pang atake para mabawasan ang pagsuporta ng Iran sa giyera sa Gaza. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs, spokesperson Nasser Kanaani ng Iran, isa itong paglabag sa sovereignty and territorial integrity ng Iraq at ng Syria, ng international law at ng United Nations Charter. Sinabi ng gobyerno ng Iraq na nanganganib ang seguridad ng kanilang bansa. Dininay din ito ang bintang ng Washington na kasama sila sa pag-coordinate ng air raid sa Baghdad. Sinabi ni Iraqi military spokesperson Yahya Rasool na nalalabag ng mga atake ang sovereignty ng Iraq at maaaring magdulot ng di magandang mga pangyayari. Sinabi ng Minister of Foreign Affairs ng Syria na maaari lang maging mapanganib para sa rehiyon ang mga airstrikes. Anila, ito din ay karagdagang record ng paglabag ng Washington sa sovereignty, territorial integrity at safety ng bansa. Nag-launch naman ng mga drones sa US base sa Erbil ang ilang grupo sa Iraq na laban sa US at Israel. Ilang missile ang tumarget sa Al-Taf military base sa Syria na siyang bahay ng ilang US personnel at gayon din ang Ain al-Assad base sa western Iraq. Kinondina din ng Hezbollah at Russia ang airstrikes na maaaring magpataas ng tensyon sa rehiyon. Sinabi ni EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell na may iwasan sanang lumala ang tensyon sa lugar, ngunit di naman nagkomento sa US airstrikes. Suportado naman ng UK ang karapatan ng US na rumisponde sa mga naging pag-atake. Sinabi din ni Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski na resulta lang ito ng mga ginawa ng Iran noong nakaraan. Balik sa iyo, Noel. Jeffrey, sana naman ay hindi naman lalo pang tumaas yung tension dyan sa pagitan ng mga bansa na yan. Pero sa loob ba ng Estados Unidos, Jeffrey, ano ang reaksyon? Noel, ayon kay Mike Johnson, ng Republican Speaker of the U.S. House of Representatives, ay inakusahan nito si Biden na ini-escalate lang na nito ang tensyon sa Syria at Iraq, ngunit kailangan magpakita ng Amerika ng strength para sa kapayapaan. At ayon naman kay Joshua Landis, Associate Professor ng Director of Center for Middlesex ng Studies ng United States, ay ginagawa lang ito ni Biden dahil nalalapit na naman ang US presidential election, Noel. Alright, maraming salamat sa update, Jeffrey Coz mula sa Edmonton, Canada.